Good morning mga kapatid, sa lahat ng nanonood sa atin dyan sa online and sa mga nasa simbahan. Welcome sa ating Sunday service ngayong araw na ito. And kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng 2 Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 17. So medyo mahaba ito, basahin natin lahat. Sabi sa verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito ay alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Lahat na ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. At tulad din na Janes at Jambres na sumasalungat kay Moses, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat nakikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo. Jesus ay daranas ng pag-uusig. Samantalang ang mga masasama ay lalo namang magpapakasama at ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila naman ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong banalang kasulatan at nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Ama, muli inihiling namin, Panginoon, na linisin mo, Panginoon, ang aming puso at isipan sa oras na ito. Mamayani nawa, Panginoon, ang katahimikan at kapayapaan sa bawat isa upang ang lahat, Panginoon, ay may panahon upang makapakinig ng iyong salita na magbibigay kalakasan sa kanila, Panginoon, at magpapatatag ng kanilang pananampalataya. Ito ang pinakamahalaga, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang makapakinig ang bawat isa ng iyong mga salita upang kami maging malakas, upang kami maging matatag, Ama, upang hindi kami maligaw ng landas, Panginoon. At sa gawain ito, Panginoon, linggo-linggo, Panginoon, nawa manatili nawang tapat ang bawat isa sa pakikinig, Panginoon, at pakikinig ng iyong mga salitang magbibigay buhay, Panginoon, at nagsasaayos sa amin sa lahat ng aming kinakaharap na pagsubok, Panginoon. Lord, linisin mo, Panginoon, ang aming puso at ang aming isipan upang magbigay daan, Panginoon, na matanim ang iyong mga salita ngayong oras na ito, Panginoon. Sa iyo lang lahat namin ibinibigay ang kapurihan, Panginoon, at pasasalamat. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.
So sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1, sabi ni Paul kay Timoteo, so si Paul ay merong isang disciple na ang pangalan ay Timoteo. So si Timoteo ay kabataan pa lang siya, tinuturuan na siya ni Paul. Kumbaga natututo na si Timoteo kay Paul sa mga pamumuhay na meron si Paul at sa mga pamumuhay na o mga katuruan na tinuro ni Paul sa kanya upang magpatibay sa kanyang pananampalataya at pagkilala sa Diyos, lalong-lalo na yung pagkilala sa Diyos. Sabi ni Paul dito, dapat mong malaman, sabi niya, na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. So ano may ibig sabihin ni Paul dito pagdating sa huling araw, di ba? So noon pa lang, sabihin na natin 2,000 years ago, sinabi na ni Paul ito sa kanya na sa huling araw, di ba? Bata pa si Timoteo and matagal na yung panahong yon, pero si Timoteo namuhay na dun sa mga huling araw. So bakit huling araw, no? Gusto ko maintindihan ninyo yung parting ito. Kasi pag sinabing huling araw, ito yung mga panahon na yung tao ay nagkakaroon ng maraming kasamaan sa kanilang pamumuhay. So sa mga nagdaang henerasyon ng tao, maraming beses at pagkakataon na yung mga tao pasama ng pasama. Kumbaga, kung dati yung paligid mo, maayos yung mga pamumuhay ng tao, throughout the time, kapag nagkakaroon na sila ng familiarity sa paligid, kapag nagkakaroon na sila ng lakas ng loob, gawin yung mga masasama nilang ginagawa ng patuloy, at nahihigitan pa nila ng nahihigitan, dumadami at lumalaganap yung kasamaan. Kaya madalas kapag lumalaganap yung kasamaan, nagkakaroon ng kahirapan sa mundo, nagkakaroon ng kahirapan sa paligid, nagkakaroon ng kahirapan sa isang lugar, di ba? Yan yung ibig sabihin ng huling araw. Pagdating ng panahon, makikita natin na papalapit na tayo doon sa pinakahuling araw ng mundo kapag mismong yung buong mundo na nagkakaroon na ng mga kaguluhan. Bakit? Hindi dahil nagkulang ang tao sa magagandang way ng pamumuno, kundi yung tao, yung kasamaan ng tao, lalong lumalaganap, lalong nagbabago, nag-e-evolve into mas worse, pasama ng pasama. Yung dating masama, pasama ng pasama. So, nagigets nyo yung point ko? Nagigets nyo yung point ng huling araw? Kaya makikita ninyo, lalaganap yung kahirapan. Maybe yung mga tao nagiging corrupt, yung mga opisyal sa gobyerno nagiging corrupt, kahit napakaganda ng mga batas na inaimpisahan, na-improve, nagiging corrupt yung mga tao. Nagiging sakim yung kanilang mga puso, tendency, madami yung mga naghihirap. And kapag madami yung naghihirap, madami din yung gumagawa ng kasamaan. Hindi dahil lang minsan sa kahirapan, kundi dahil sa kawalan ng takot sa pamahalaan na nagtotolerate ng kasamaan. So, tendency yung mga naglalakas gumawa ng kasamaan, naglalakas loob gumawa ng kasamaan, lalo pang tumitibay yung kanilang loob para gawin yun. And ganun yung mangyayari sa huling araw, na magiging pasama ng pasama yung sanlibutan, pasama ng pasama yung paligid ninyo. Kaya nga itong mga panahon ngayon, nakikita ninyo naman even sa bansa natin, masasabi natin nandun na rin tayo sa mga huling araw. Maybe huling araw ng pagdating ng Panginoon, yes. And huling araw even, baka hindi pa dumating yung Panginoon, nahuli na yung bansa natin
pagdating sa maresolba pa yung kasamaan na lumalaganap. Kaya nga, ito yung panahon kung saan yung mga mananatiling mabuti, kailangan magpakabuti. At yung mga nananatili sa kasamaan, dahil nananatili sila at pasama sila ng pasama, yung mga namumuhay sa kabutihan, lalo pang dapat manindigan. You need to spread righteousness. Alam ko, marami tayo lahat pinagdadaanan. Yung mga tao or bawat isa sa atin, even yung mga masasama, marami silang pinagdadaanan. Pero kailangan nating magtiis, kailangan nating magbata. Kailangan nating ipahayag yung salita ng Diyos upang malesen, upang masupil yung patuloy ng kasamaan, lalo sa lugar natin, lalo na sa paligid natin, di ba? Yan yung number 1 goal ng gospel. Sabi niya dito, ang mga tao ay magiging makasarili, mataas yung selfishness, di ba? Mataas yung pagiging selfish sa sarili, kasi yan din naman yung sistema ng mundo. Sabi ko nga, noong mga last preaching natin, yung sistema ng mundo hindi nag-fit ngayon sa Christianity. Bakit? Kasi yung sistema ng mundo about sa self-survival eh. Kung may pamilya ka, you will survive alone kahit na merong magkakapatid kayo sa pananampalataya. Walang tulungan na nagaganap. Merong kanya-kanyang privacy and self-independency. To the point na kapag nakakaranas ka ng prosperity, you don't need to think dun sa mga kapatid mo na nakakaranas ng poverty. So, hindi siya fit sa pamumuhay mananampalataya na pinakita ng mga apostol noong unang panahon. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, ibig sabihin, mayabang, di ba? Mapagmataas, mapagsamantala. Yan yung madalas bata pa lang natututunan na natin, di ba? Kasi lamangan di ba? Kaklase mo, lamangan kayo. Laitan kayo. Di ba? Kapag ka nakakita ka ng opportunity, you will take the advantage. Kahit hindi para sa'yo, you will claim it na parang para sa'yo. You will take what is not yours. Di ba? Gaya nga ng may pinamumudmud na pinamimigay ng mga politiko. You will take what is not yours. Di ba? Kaya nga, even sa loob ng simbahan, you need to control yourself. Pag meron tayong mga program, you need to control yourself. You cannot take what is not yours. You can just partake dun sa party mo. But you cannot take. Mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, at mapanirang puri. Yan yung conversation ng tao sa panahon ngayon. Dahil lumaki sila ng mga suwail sa magulang, ibig sabihin, hindi sila nakikinig. Alam niyo, yung attention ng tao ngayon, wala na doon sa katuruan ng magulang niya, nasa katuruan na ng cellphone niya, nasa katuruan na ng social media, nagiging bingi, nagiging mahirap utusan, nagiging mahirap or sensitive kapag ka nauutusan sa bahay. Madaling maging rebelde, di ba? Nung panahon namin, bata pa lang kami, TV pa lang ang uso eh. Pag nanonood ka ng cartoons or ng anime, pag inutusan ka ng nanay mo, nagagalit ka. Kasi naapektuhan yung panonood mo. Nagtatampo ka, nagagalit ka, lalo na kapag ikaw yung nautusan, hindi yung kapatid mo. Eh what more pa sa panahon ngayon? Dati yung anime, ilang oras lang yung meron sa isang araw. Sa panahon ngayon, yung cellphone, even yung mga games sa cellphone, ilang oras or buong araw ini-spend ng kabataan yung oras nila.
Ibig sabihin, the more na utusan sila ng kanilang magulang, the more na turuan sila ng kanilang magulang, lalo silang oras-oras silang nagmamatigas, oras-oras sumasama yung kanilang loob dahil naaapektuhan yung kanilang pagbababad sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nga tumataas yung pagiging suwail sa magulang, walang naririnig, walang nirerespetong matanda, walang nirerespetong tao. Ang alam lang nila yung kanilang sarili. At kapag makikitungo na sila sa iba, wala silang natututunang o nakikitang awa. Ganyan yung paningin ng mga kabataan na nahuhubog lalo na sa mga kasamaan ng mundo. Nabababad. Hindi mo naman naiisip na masama ka habang naglalaro ka. Ini-enjoy mo lang. Hindi mo naman iniisip na masama ka habang nagbababad ka sa kung ano man yung pinapanood mo. Pero yung pakikitungo mo sa tao, kapag ka-reality na ng buhay, dun na nasusubok yung personalidad mo. Kaya nga sabi dito, sila'y magiging malupit magsalita. Dahil alam nila yung mga katwiran nila baluktot, dahil alam nila yung mga katwiran nila immature, malupit yung kanilang pananalita. Mapanakit. Walang habag. Kumbaga, hindi na nila pinapahalagahan yung tinatawag na relationship. Hindi nila pinapahalagahan yung tinatawag na pag-ibig sa kanila ng mga nagmamahal sa kanila. Kahit na yung magulang naglalaan ng pag-ibig para sa kanyang anak, yung anak walang maipakitang habag man lang dun sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Nakikita ninyo yung mga napapanood nyo ngayon sa social media ng mga kabataan. Ang dali nilang maimpluwensyahan sa paggawa ng masama. Hindi lang, na sobrang biglang naging talamak, di ba? Nagbunga na. Nagbunga na yung mga batang baby pa lang sa cellphone na nakatingin yung kanilang mata. Nagbunga na. Ayan na, nagkalat na sa daan, nagkalat na sa eskwelahan. Masabihin lang ng teacher, di ba? Yung isang teacher kamakailan namatay yung sinapak ng estudyante dahil lang sa fail na grades. Yung isang estudyante, sinaksak yung kapwa niya estudyante, namatay din yung kanyang sinaksak. Nagbubunga na yung akala mo hindi ikaw. Pero kapag dumating yung panahon na nasubok, yung ugali mo, kayang-kaya mo palang pumatay, hindi mo alam. Nandyan na pala sa heart mo, yung demonyo, yung kademonyuhan, nag-aantay na lang gisingin na masubok. Kaya yung mga tao, yung mga kabataan, madaling gumawa ng masama. Madaling mag-response sa kasamaan dahil wala silang pinakinggang mabuti. Lalo na sa mga nakakatanda sa kanila. And dahil sa kahirapan, dahil sa korupsyon, yung mga magulang masyadong nakatuon yung kanilang pansin sa paghahanap buhay. Pero napapabayaan yung totoong buhay. Yung kung ano yung mahalaga. Hindi yung pera, hindi yung salapi, hindi yung yaman sa mundo. And lahat ng tao sa panahon ngayon, sabihin mo ng hindi ka man naging masama, pero ang focus mo naman, kayamanan. Focus mo naman, karangyaan. Mapanirang puri, yan yung kanilang language, sarcasm, gaslighting, personal, paninirang personal. Tinutuwid mo, kinakatwiranan ka ng paninira sa'yo, imbis na makinig. Marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Kahit na minsan, alam nyo, makikita ninyo, meron silang nahuling magnanakaw. Pero pagkatapos nilang mahuli, yung mga tao na wala namang kinalaman doon na trip lang nilang mambugbog din, trip lang nilang magmura, trip lang nilang makipalo, ganyan. Trip lang nilang i-express yung kademonyuhan din sa puso nila.
They will, participate para saktan yung tao. Though you will see they deserve the punishment. Pero yung mga nagpaparusa sa kanila, sila man din magnanakaw or sila man din gumagawa ng kasamaan. Maybe mas higit pa. Hindi lang sila nahuhuli. Kaya nga sabi dito, namumuhui sila sa mabuti. Hindi lang yung mga gumagawa ng masama na pinopront dyan, yung mga nakikigawa din. Nakikikala mo, nakikiparusa. Kala mo mga mabubuti. Kaya nga nawawala ng kapayapaan. Sila yung mga magiging taksil, pabaya. Yan yung mahirap di ba? Taksil, ibig sabihin, hindi ka totoo dun sa iyong sinasabi. Nagsisinungaling ka dun sa sinasabi mo para lang makonvince mo yung tao. Pabaya. Ibig sabihin, wala kang paki. Wala ka talagang paki sa kung ano yung nangyayari sa paligid. You are not concerned what you can do dun sa mga nangyayari. Maybe, nagpa-participate ka lang, nakikijoin ka lang dyan, nakikigayo-gayo ka lang, sabi sa Kapampangan, di ba? Makigayo-gayo ka mo. Kasi, marakal, gagawan daw itang istudang dapat gawan, ikaw nakikisali ka lang, nakikijoin ka lang. Pero wala ka talagang paki or pabaya ka doon sa sitwasyon. You don't have the heart. Mayabang, mahilig sa kalayawan. Maybe nakikita mo yung paggawa ng mabuti, pag nakikita ka sa harap ng marami mong kaibigan, may pagyayabang mo. Mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos. Sabi sa English, they will maintain the outward appearance of religion. Minimit nila yung outward appearance ng religion na akala mo nagiging banal. Nagkukunwaring maka-Diyos. Yung appearance nila, akala mo maka-Diyos. Outward appearance of religion. Kaya nga yung religion, yung mga iba na nagtatayo ng religion, na nagbubuhos ng mali-maling katuruan, sinisilaw lang nila yung mga tao dun sa pwede nilang makapagkunwarian Turuan kita ng manalangin, ni-recite mo. And kapag nakita ng mga tao na nire-recite mo yung prayer na tinuro nung pinaka-pare or pinaka-nagtuturo, ay pupurihin ka nila, ay mapanalangin yung tao ngayon Ay palasimba yung tao ngayon Devoted siya. Sisiklod niya king altar. Naglalakad siya na nakaluhod sa simbahan hanggang sa harapan. Panay siya ng punas sa mga rebulto. Pero pagdating sa labas, wala kang makitang ni imahe ng Diyos o ni imahe ng mga santo na sinusunod niya sa kanyang buhay. Ni hindi niya kilala yung kanyang mga sinasamba. Mapagkunwaring maka-Diyos, pinapakita lang yung outward appearance ng pagiging relihiyoso. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay, iwasan mo ang mga ganyang uri ng tao, sabi ni Timoteo. Sabi ni Paul kay Timoteo. May ilan sa kanila na nagagamit ang kanilang panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ito naman matindi. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at sari-saring pagnanasa. Sumalaganap din yan, yung tinatawag nga na sexual immorality. Kamakailan lang, may nakita na naman ako sa balita. Yung isang pastor, may nililigawan na 14 years old to the point na
nakakapagmolestya na. Yan yung pag-iingatan ninyo, lalo na kayo dyan sa simbahan. No? Mga kalalakihan. You should not risk this situation, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Mag-iingat kayo. Mag-iingat tayong lahat. Beware. May mga simbahan na bumagsak dahil lang sa sitwasyon na ganyan. May mga pinapadala si Satanas na sila mismo yung nagkukusang magpaakit. And then, later on, minsan pwedeng pagkaperahan o later on kapag nagtampo sa simbahan, gagamit ng mga ganyang issue para gawing rason. Kaya mag-iingat kayo. Sabi niya, gagamit ng mga mapanlinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Sa sanlibutan yan ang katalamak. Diba? Ang mga babaeng ito yalipin ng kanilang mga kasalanan at mga sari-saring pagnanasa. Lahat na ay gusto matutuhan ng babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. So, noong panahon ni Paul, dito sa lugar ng Epeso, kung nasaan si Timoteo, talamak yung ganyang kasamaan. Talamak yung mga ganyan, even sa mga miyembro ng simbahan, na gumagawa ng paraan para makipagrelasyon o makipagtalik sa mga ganyang sitwasyon sa paligid nila. And I don't think meron yan difference sa panahon natin ngayon. Sabi naman dito sa verse 8, at tulad ni na Janes at Jambres na sumulungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Isa pa ito sa sitwasyon ng tao na madalas nagpapatigas sa puso ng tao. Noong nandun si Pero, kinukumbinsi ni Moses si Pero na palayain yung mga Israelites dahil yun yung sinasabi ng Diyos. Pero si Pero, mayroong mga tinatawag na wise man, and sabi nga ng mga theologian na posible na ito sila Janes at Jambres, na walang ginawa, kundi sulsulan din si Pero na hindi gawin yung sinasabi ni Moses, even na siyam na yung plague na binigay ng Diyos at pinakitang himala o kapangyarihan ng Diyos kay Pero, hindi pa rin naniwala si Pero dahil dito sa mga wise man na to, o tinatawag natin sa panahon ngayon ng mga sulsol. Mga nagsasalita ng walang kabuluhan, pero nakukumbinsi nila yung mga tao. Kasi yun yung hanap ng tao yung patigasin niya yung kanyang puso. Kaya makikinig siya ng second demotion. Madalas yan ng tao kapag may galit ka sa isang kapwa mo, huwag kang maghahanap ng taong mag-i-induce palalo ng galit sa'yo. Second demotion. Naghahanap ka ng mga magsisimpat siya sa galit mo. Kaya nga, napakadelikado kapag nag-express ka rin ng galit mo, kaya din nilang isympathize yun and madadaig ka. Makukuha ka. Matetempt ka, makukonvince ka. Titigas din yung heart mo na makinig or makita yung totoong sitwasyon. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. So hindi masyadong detalye ito sa Old Testament kung ano yung nangyari kina Janes at Jambres. Ngunit sabi lang dito, hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan at makikita ng lahat ang kanilang kahangalan. Sa huli, doon mo makikita kung ano yung kahangalan sa isip ng mga taong hindi mo napapansin. Nanlilin lang pala sila. Nagsisinungaling pala sila. Gumagawa pala sila ng mga kasamaan na hindi sila nagiging tapat sa pakikipag-usap sa iba. Hindi sila nagiging totoo.
nililin lang ng nila yung mga tao, nagtataksil sila sa kanilang mga nakakausap, or sabi nga, mapagsamantala sa sitwasyon, maybe sa pakinabang na makukuha nila. Kaya nga, tayo bilang mga matured na Christian, we need to become aware and we need to train our mind to learn from this way of conversation na naghihinder, nagbubulag minsan sa paningin natin upang makita yung nasa loob talaga ng heart ng tao. Kasi pwede nating madala lalo yung tao sa kasinungalingan at kasamaan kapag na-tolerate mo yung kanyang ginagawang masama na hindi niya nakikita sa kanyang sarili. Karamihan sa mga tao, hindi nagpapatuwid. Sabi ni Paul sa verse 11 or verse 10, "Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo," sabi ni Paul kay Timoteo. Sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Ang aking ugali at layunin sa buhay. Nakita mo yan, sabi ni Paul. Nakita mo yung ugali ko, nakita mo yung layunin ko sa buhay. Yan yung hinangad mo sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, namumuhay ka sa kabutihan. Kahit na siguro bata pa si Timoteo, siyempre bata ka pa, lumalaki ka, maybe sumusuway ka minsan sa Diyos, may mga nagagawa kang mali, minsan sinisisi mo din si Lord sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, lalo na kapag puno ng kasamaan yung paligid, parang napipil mo na parang nabibictimize ka ng paligid, nadadaig ka ng paligid mo, sinisisi mo si Lord, Lord, ba't nangyayari sa buhay ko ito? Pero alam mo kung anong mahalaga doon? Nakikita mo or inaamin mo na merong Diyos kang kausap sa buhay mo. Pinapanatili mo na alam mo may Diyos, hindi kagaya ng iba. Hindi na nga gumagawa na nga sila ng kasamaan or nagyayari na sa kanila yung kasamaan sa buhay. Hindi pa nila nare-recognize na may Diyos na nag-i-exist sa buhay nila. Kahit nagtatampo ka kay Lord, minsan, sa maraming bagay na hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari sa buhay mo at hinahayaan niyang mangyari. At least yung nakikita ni Lord sa'yo, yung heart mo na kumikilala sa Kanya. Nakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Baka naman kailangan lang ni Lord ng malalim mong panalangin. Or meron lang kinokorek din si Lord sa buhay mo. Nasaksihan mo, sabi ni Paul, ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio, Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay niligtas ako ng Panginoon. Anong ibig sabihin ni Paul dito? Dahil daw sa kasamaan na nangyayari sa huling araw, patuloy na lumalaganap yung karanasan ng mga mananampalataya ng mga pag-uusig at kahirapan. Pero pinapakita ni Paul kung paano siya niligtas ng Panginoon, paano siya tinulungan ng Panginoon, at paano siya naging maligaya sa piling ng Panginoon sa gitna ng mga pag-uusig na yun. Normal lang na mangyayari yun sa mundo. Normal lang na mangyayari yun sa ating paligid. 33 minutes. Sabi niya, ngunit sa lahat ng iyon, iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Sabi niya, samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man din ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Magpakatibay ka sa iyong paniniwala kung ano ka at kung sino ka sa paningin ng Diyos, lalo na kung araw-araw ka nakikipag-usap sa Kanya, dumadaing sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya. Panatilihin mo yan dahil nakikita ng Diyos na nire-recognize mo yung existence niya sa buhay mo. Masaya siya na nakikita ka, na kumikilala sa Kanya. I-keep mo yung ganyan sa puso mo. Dahil normal lang yung mga pag-uusig, normal lang yung mga kahirapan.
Hindi pa nga tayo humahantong sa pagkakataon na lumalabas tayo upang magpakalat ng salita na may kalakip na pag-uusig or even to the point na umaabot sa kamatayan. Kadalasan ng mga dinadaing natin sa Panginoon, mga sitwasyon pa lang sa ating personal na buhay, na bunga ng sistema ng mundo na dinesign nila para maghirap even tayo. Ikaw, sabi niya, magpatuloy ka sa mga aral na tututunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Alam mo na yan, huwag mo nang bibitawan. Na yung mga salita ng Diyos, yung mga kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Nauna na si Lord nagtiis. Nakita na ni Lord yung kasamaan sa huling araw. Pero tiniis niya yun with compassion. With compassion na tumulong maibsan yung kasamaan sa kanyang paligid. Di ba? Kumbaga nakikita mo yung lakas ng loob mo, nakikita mo dun sa heart ng pagtulong. Heart ng kahit maka-join ka lang sa feeding program, maka-influensya ka ng kaunti sa mga kabataan na nakikita mo linggo-linggo or sa buong linggo ng buhay nila, marami silang narinig na kasamaan. Marami silang narinig na mura kaysa salita ng Diyos. Marami silang narinig na negative na sitwasyon kaysa sa salita ng Diyos. Nandun ka, at least kahit papano, merong salita ng Diyos na lumabas sa bibig mo, na naitanim mo, kahit sa isa man lang sa kanila, na nakakatulong sa kanila sa kanilang paglaki at pamumuhay. Yun yung nagpapalakas ng loob sa buhay mo. Nagpapasigla sa'yo. Nagbibigay sa'yo ng sense of life na kahit na marami kang struggle sa buhay, alam mo na sa gawaing ito, nagagawa mo yung totoong purpose ng buhay. Yung mga pagsubok sa buhay natin, physical na mga pagsubok sa buhay natin, hindi naman yan yung buong buhay natin. Hindi naman talaga yun yung bagay sa buhay na mahalaga eh. Di ba? Yaman. Tandaan ninyo, walang yaman na nananatili sa kamay ng tao. Kahit yung pinakamayamang tao sa mundo, sila Elon Musk, Bill Gates, lahat ng yaman nila nasa stock market lang din. Konti lang yung natitira sa bangko. Hindi naman nila pwedeng gamitin lahat yun. Kumbaga nagsisirculate lang. Pag winidraw nila lahat yun, wala na. Mauubos at mawawala din. Alam nila yun. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para matuwid sa matuwid na pamumuhay. So panatiliin natin yan sa ating buhay. Sabi niya, ulitin ko, yun daw mga kasulatan, itong mga kasulatan sa Biblia, kinasihan niya ng Diyos at nagagamit upang mahubog tayo sa katotohanan, mahubog tayo sa pagtatama at mga maling katuruan. Mahubog tayo sa pagtutuwid sa mga liko nating gawain at sa pagsasanay, sanayin natin yung ating buhay sa matuwid na pamumuhay. Sa maraming aspeto ng buhay, natutuwid yung ating pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos, tayong mga lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Handa sa lahat ng mabubuting gawain, lalo na sa panahon ngayon. Maging handa tayo sa pag-reach out sa labas upang ibsan or mabawasan at least man lang yung kasamaan na nangyayari sa paligid. Yung akala mo nag-preach ka lang sa labas, meron ka palang nasagi na may intensyong magnakaw, nagbago yung kanyang isip. Merong intensyong gumawa ng kasamaan, nagbago yung kanyang isip. Kahit na palakad-lakad lang sila dyan, naririnig nila yung mga salita mo. May intensyong maglasing,
May intensyong magpakamatay. Nabago yung kanilang isip. Yan yung kulang sa panahon ngayon. Kung tutusin, kung lalabas lang lahat ng mga mananampalataya at hahayo para magpahayag ng salita ng Diyos, mabilis lang mai-eliminate yung kasamaan, lalong-lalo na sa panahon ng ngayon ng kahirapan. Anyway, sabi niya sa last verse, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. And nawa Panginoon, yung mga salita na ito na aming napakinggan Panginoon ay matanim sa aming puso't isipan. Lord, tulungan mo nawa kaming lahat, Ama. Tulungan mo nawa, Panginoon, lahat na nakikinig ngayon at lahat ng nasa simbahan ngayon, Panginoon, mo yung kanilang mga puso, Panginoon, at isipan sa mga salitang ito, Panginoon. Kawaan mo kami, Ama, at ibuhos mo sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng renewal, nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng identity, Panginoon, kung sino kami. Nagbibigay sa amin ng purpose ng buhay, Panginoon, kahit sa gitna ng mga maraming negative na nangyayari sa buhay namin. We are still recalling, Panginoon, na kami ay mga anak mo, kami ay mga lingkod mo, at nabubuhay lang kami sa mundo na ito, Panginoon, upang paglingkuran ka, upang paglingkuran ang aming mga kapwa, gaya ng katuruan mo sa amin, Panginoon. Nang sa ganun, Ama, nananabik kami, Panginoon, na makapiling ka. Nananabik kami, Panginoon, na maalis na sa mundo na ito upang maranasan ang presensya mo sa kalangitan. Salamat, Panginoon, dahil habang nananatili kami sa mundo na ito, Panginoon, kino-comfort mo kami, Panginoon. Gamitin mo nawa, Panginoon, ang aming mga buhay ayon sa kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang nawa ang lahat ng kapurian, Ama, at kadakilaan sa oras na ito. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So, salamat guys, no? And after this service, nawa umpisahan ninyo na distribute yung communion, yung bread, and then awitin na rin yung song ng communion. And then, diretso na ako sa next video para sa ating Holy Communion. God bless sa inyo. See you sa next video.